Sinabi ngayon ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes na tutulong siya sa laban kontra political dynasties. Yun nga lang, ito'y pagkatapos pa ng kanyang termino bilang pinuno ng COMELEC. Pangungunahan daw ni Brillantes ang isang People's Initiative para magkaroon na ng enabling law o batas ang nakasaad sa ating konstitusyon na bawal ang mga political dynasty. 1987 pa nabalangkas ang ating kasalukuyang konstitusyon, pero hanggang ngayon wala pang naipapasang batas ang Kongreso tungkol dito. May report si Jam Sisante. Posibleng si COMELEC Chairman Sixto Brillantes na raw mismo ang mamuno sa isang People's Initiative kung wala pa ring maipasa ang Kongreso na batas na nagbabawal sa political dynasties pagkaretiro niya sa 2015. If the legislators do not want to pass a law, tayo lang ang pwedeng gumawa, taong bayan na lang. Pinagbabawal ng 1987 Constitution ng political dynasties, pero hindi ito maipatupad dahil wala pa ring batas na magbibigay ngipin sa probisyong ito. Sa People's Initiative, maaaring magmungkahi ang ordinaryong mamamayan ng panukalang batas basta pirmado ito ng hindi bababa sa 10% ng lahat ng registered voters na kumakatawan sa hindi bababa sa 3% ng botante sa bawat legislative district. Isusumite ang panukala sa COMELEC na magsasagawa naman ng referendum. Hindi ko inaasahan na yung mga legislators natin na magpapas. Hindi ako naniniwala dahil kung gusto nila, ang tagal-tagal na nito Gayunpaman, nangako ang chairman ng Senate Committee on Electoral Reforms na gagawin ang lahat para makapagpasa ng anti-political dynasty law, hindi man umabot sa 2013 elections. Mabuti pa nga dito, pag-aralan ng mabuti so that whatever is the product of the committee, kahit hindi pumasa sa kongresong ito, will be the model law for future congresses in their attempt to enact an anti-dynasty law. Magsasagawa daw ng pagdinig ang Senate Committee on Electoral Reform sa mga lugar kung saan namamayagpag ang political dynasties para malaman kung bakit nga ba nananalo sa eleksyon ang mga miyembro ng mga pamilyang matagal na sa politika. Para kay Senador Serge Osmeña, dapat daw ipagbawal ang pagtakbo ng magkamag-anak hanggang sa second degree of consanguinity o affinity sa isang geopolitical unit tulad ng probinsya. Sa Cebu, 4 na kaanak ni Osmeña ang kasalukuyang elected public official sa probinsya. What we should watch out for is the element of control or heavy political influence. So, pag governor ka, talagang hawak mo yung mga mayors dyan. Senador, it's not also considered a dynasty in the sense na wala namang control yung isang senador over the entire Philippines Pero para kay Senador Jinggoy Estrada, hindi kailangan ng batas laban sa political dynasty. Why deprive the relatives of those who are already in power? Why deprive them of the right to serve our country? Alam mo, we have been submitting ourselves to the Filipino electorate. Let the Filipino electorate decide. Matatanda ang nagsabay noon si Estrada at kanyang ina na si Loy Ejercito sa Senado. Kasalukuyang kongresista ang kapatid niya si J.V. Ejercito na natakbo sa pagkasenador sa 2013. Ang ama naman nilang si dating Pangulong Joseph Estrada, tumatakbo sa pagka-mayor ng Maynila. Ani Senador Estrada, malabo rin daw maipasa ang anti-dynasty bill sa Kamara kung saan marami ang miyembro ng political dynasty. Sa pagsusuri ng GMA News Research, hindi bababa sa 64 na political families na may 2 miyembro o higit pa ang nanalo sa 2010 elections. Sa mga nakaupo ngayong senador, 19 sa kanila ang galing sa political families. Miyembro rin ng political clan ang 181 na kongresista o mahigit kalahati ng Kamara. Sa 80 gobernador naman, halos 70 ang miyembro ng political families. Jam Sisante, GMA News.